propetang yaon. At kung saan yung kautusan ng Diyos ay naandoon sa propetang yaon. Doon po'y makikita natin na magkaiba yung kautusan na nakasulat na at yung kautusan ayon sa propesiya na iahayag ng isang propeta na gaya ni Moises. At ito po, alam po natin, ang kaganapan nito ay mababasa po natin sa Gawa, Kapitulo 3, sa talatang 22 at 23, na pinatunayan ni Apostol Pedro na yung propeta na yun na mag-ahayag ng kautusan sa bagong tipan ay ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga po mababasa natin sa aklat ng Juan Kapitulo 12, talatang 49, na walang sinalita si Kristo na sa kanyang sarili. Kung ano yung pinag-utos ng kanyang Ama, yun yung kanyang sinasalita. Kaya yung mga sinalita ni Kristo, yun yung utos ng Diyos pagdating sa bagong tipan. Na yun naman yung itinurong ganapin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, ang sabi sa aklat ng Mateo, na binanggit ko na po nung nakaraan sa Kapitulo 28 sa talatang 20, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na aking ipinag-uutos sa inyo. Kaya doon po'y maliwanag na yung propesiya nagkaroon ng kaganapan at ang kaganapan nito ay ang kautusan ni Kristo na ipinatuturo sa mga alagad. At ang mga alagad ay itinuro naman. Pero wala po tayong mapapansin sa kautusan ni Kristo o sa kautusan itinuro ng mga alagad na bawal pa kainin ang baboy. 10 seconds. Wala po tayong mababasa. Sa mga susunod po'y atin pa pong patutunayan ang mga bagay tungkol po sa pagkain ng baboy na ito'y hindi na iniutos sa mga Kristiyano. Okay, salamat po at tuloy-tuloy na tayo, Brother Ronald. 10 minutes ulit sa iyo. Okay. Okay, tuloy. Batid. Alright, thank you very much, Brother Emil, sa iyong magandang presentation. So, this time is rebuttal, no? Period. Okay, meron akong present kanina sa aking presentation na tatlong argument. Number one is, there is no, all scriptures is inspired by God. So, yung Old Testament, ginagamit ito ng mga apostol sa kanilang pangangaral at ni Kristo. At number two, na aking stand is yung dietary laws about pagbabawal, clean and unclean. Dumating na ito bago pa magkaroon ng Levitical laws at Mosaic law na kanyang ginagamit. And number three, yung aking argument na wala tayong mababasa sa Bible na sino mang Kristiyano na kumain na ng baboy na karumalduman sa New Testament. At napansin natin, inattempt niyang isagot itong number one argument natin na ang sabi niya, yung banal na kasulatan daw, oo, tinatanggap niya yung binabanggit dito sa ikalawang Timoteo 3:16 ay Old Testament. So, pero ang kanyang argument dito, ang tinutukoy daw dito, ang pakinabang ng Old Testament na lang is prophecy. Pero kung titanungin natin si Kristo, Panginoong Jesucristo, yung bang Old Testament, kapag ginagamit mo ba at ikinakapit mo sa iyo, patungkol lang lagi sa iyo, papaano naman kaming mga tagasunod mo? Etong sabi ni Kristo, 5:17, huwag ninyong isipin pumarito ako upang sirain ang kautusan ng mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Ngayon, yan ay tama patungkol kay Kristo. Pero, kamusta naman yung patungkol sa kautusan sa atin? Kasi kung yung kautusan na yung patungkol lang kay Kristo at dumating na sa Kristo, wala nang kautusang matitira sa mga tagasunod niya. So, wala nang ipasusunod sa atin. Pero ganun nga ba ang sabi ng talata? Hindi po ganun. Sapagkat sabi ng talatang 19, sino mang sumuway sa isa sa pinakamaliit na mga utos na ito at magturo ng gayon sa tao ay tatawaging pinakamaliit sa kaharian ng langit. Ngunit ang sino mang tumupad at magturo ng mga ito ay tatawaging dakila sa kaharian ng langit. So, hindi lahat ng kautusan na ginagamit ni Kristo ay para lang sa Kanya. At nung natupad na niya, wala nang natira sa ating tutuparin. Hindi po ganun. Kasi kung wala na, bakit sinabi ni Kristo, kung sino man sumuway o kung sino mang tumupad, so hindi na sa Kanya ito. Ito'y sa atin na patungkol. So, doon medyo i-correct natin yung argument na yon. At kung susundin natin yung argument niya, ang pakinabang ng Old Testament is prophetic. Since ang topic natin tungkol sa baboy, alam niyo pa na may prophecy ang Old Testament tungkol sa kakain ng baboy. Ito, second coming ito, Brother Emil. Isaiah 66:15-17. Sapagkat ang Panginoon ay darating na may apoy. So, this is a second coming. Sabi mo kasi prophetic. So, may prophecy dun sa kakain ng baboy. Ano sabi? At kanyang karwahe ay gaya ng ipo-ipo ang upang igawad ang kanyang galit na may buot at ang kanyang saway na may ningas na apoy. Sapagkat sa pamamagitan ng apoy ilalapat ang Panginoon ang hatol sa pamamagitan ng kanyang tabak sa lahat ng mga tao
Hindi lang Hudyo ha, lahat ng mga tao. At ang mapapatay ng Panginoon magiging marami. Sino yon? Silang nagpapakabanal, kunyari may hawak na Bible, at nagpapakalinis, kunyari malinis na, upang pumaroon sa halamanan na sumusunod sa nasa gitna, na kumakain ng laman ng baboy, ng kasuklam-suklam, at ng daga, at sila'y sama-samang darating sa isang wakas, sabi ng Panginoon. This is the second coming of Christ. Kung ang baboy nilinis na, at pwede nang kainin ng mga Kristiyano, wala nang bawal sa mga Kristiyano, bakit pagdating ng second coming, papatayin pala yung kakain ng baboy? So, hindi kaya parang ito ay parang form of deception. Pero yung mga ngaral ka ngayon sa panahon natin before second coming, pwede nang kumain ng baboy. So, ikaw naman, naniwala ka sa pastor mo, sige, kakain ako ng baboy. Dumating second coming, pinatay lahat ng kumain ng baboy. Sino may kasalanan? Yung pastor na nangaral. Kasi hindi nabigyan ng pansin itong prophecy na ito. So, mayroong problema to, ano? So, isa pang point na sinagot niya doon sa aking unang argument about the Old Scriptures is inspired. Yung sinasabi na pinalitan na daw yung kautusan, Hebrews 7:12, niluma na at may kapintasan. Alam nyo, ito nga po yung aking second argument actually. Before the Levitical priesthood, bago ang panahon ni Moses, panahon pa lang ni Noah, 1,000 years before the time of Moses, o magkaroon ng tinatawag na Levitical laws or priesthood na sinasabi na niya na pinalitan, nag-i-exist na yung difference, distinction between clean and unclean. So, ibig sabihin, walang kinalaman itong clean and unclean sa panahon ni Moses. So, kahit nandyan yung Levitical laws, ito nga, panahon ni Noah, andyan na ba yung Levitical laws? Wala pa. Pero bakit may nag-i-exist na pagkakaiba ng marumi at malinis? Wala pa si Moses, wala pa yung Levitical law. So, walang kinalaman sa existence ng Levitical law kahit napalitan pa yung utos ng Levitical law. Kahit si Moses mismo, palitan mo, walang kinalaman yan. Andiyan pa rin yung dietary law. Sabi kasi sa Genesis 7:2, papasahin ko ulit, take with you 7 pairs, male and female, of each animal I have approved for eating and for sacrifice, and take 1 pair of each of others. Hindi sinagot to ni Brother Emil. So I hope mamaya ay sagutin niya. So the fact na ito ibinigay kay Noah, it is a universal law. Kaya palitan utos ni Moses, kaya hindi, walang kinalaman yun. Hindi siya contingent doon. Hindi siya nakadependent doon. Ano po, kaya hindi ko ako magbibigay ng maraming sagot dito. Masarap sana sagutin tong sa Hebreo, pero maliligaw tayo sa topic. At inattempt kang sagutin yung argument number 3 ko, na sabing ganon, ito, hindi naman niya sinagot din yung challenge natin. Meron ko bang mababasa sa Bagong Tipan na ang mga Kristiyano, tutan, sabi mo, hindi na pinagbabawal, hindi sana kumain na sila ng baboy. May mababasa ka, kahit isa lang, Kristiyano, kahit isa lang, na kumain na ng baboy. Pero, tingnan natin kung may masasagot siya mamaya. Kasi kung wala, ibig sabihin, it's still bawal pa. Ngayon, ito yung sabi niya, kung ang tunay na Kristiyano, tagasunod ni Kristo, kung ikay tagasunod ni Kristo, dapat may utos si Kristo na hindi pagbabawal ang pagkain ng baboy. Alam niyo, kung totoo kang Kristiyano, hindi ka dapat maging legalistic na kailangan may utos. You have to follow the way of life of Christ. Sabi sa ikalawang Pedro 2:22, sundin natin ang kanyang mga hakbang. Pag hakbang, nakikita mo yun, hindi na kailangan salitain. Tama ba? Doon sa libro na mabibili sa National Bookstore, na The Food That Jesus Eat, sinabi ron sa aklat na yun, hindi po Adventist book ito, mabibili nyo sa mga bookstore to, na si Jesus Christ hindi kumain ng baboy. So, kailangan pa ba na iutos niya, ako lang ang hindi pwedeng kumain, kayo pwede na? I don't think hindi ganoon si Kristo. In fact, yun ang aking example kanina, yung aking stand, na si Jesus Christ, nung siya'y magpalayas ng masamang demonyo at masamang espiritu dun sa tao na taga-Gadarena, saan niya dinala? Sabi ng mga demonyo, dalhin mo kami doon sa baboy, papasukin nyo kami. Kita mo, demonyo gusto sa baboy. Tapos Kristiyano kakainin yung baboy. Di ba nga naisip yon? Ngayon, kung si Kristo para sa kanyang isip, panahon ni Kristo, panahon Kristiyano na to, New Testament na, di ba? Sabi ni Kristo, huwag kang papasok sa baboy. Pwede nang kainin ng baboy. Sayang naman yung baboy, kung papasukin nyo, mamamatay, tatalon sa dagat, malulunod yung 2,000 baboy. Ipakakain ko na lang sa may hirap to. Total, pwede nang kainin ng baboy. Ganun ba sinabi ni Kristo? Hindi. Samantalang nung nagpakain si Kristo ng 5,000 tao sa 2 tinapay at 5 isda, nung sumobra, inilagay pa niya sa basket para hindi masaya. Bakit yung baboy, kung pwede nang kainin, sa pananungala ni Kristo, bakit hinayaan niya mamatay sa ilog? Kung pwede nang kainin. Yun ang point natin. And I hope mayroong argument siya. And, eto,
si Jesus as our example. So, I think, hindi po nasagot yung ating, hindi po naitumbay yung ating mga argument sa bagay nito. So, 2 minuto, tama-tama. Ulitin ko po, unang-unang dahilan kung bakit po hindi pinakakain, hindi lang sa mga Israelita, kundi para sa mga Kristiyano ay kabanalan. Sapagkat ang kabanalan po ay itinuturo kahit sa bagong tipan. Ano po, anong sabi ng Diyos tungkol sa mga Kristiyano? Ito sabi ng Diyos tungkol sa mga Kristiyano. Sa unang Pedro 2:9. Ngunit kayo'y isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambahayan ng pag-aari ng Diyos, upang inyong maihayag ang kapangyarihang gawa ng tumawag sa inyo mula sa kadiliman. Alam niyo ba na itong talatang ito na sinipik at ikinapit sa mga Kristiyano na kayo'y bansang banal, pag-aari ng Diyos, lahing pinili. Alam niyo ba sinipi ito ni Pedro sa Exodus 19:5-6 upang tukuyin ng Israel na ang Israel ay tinawag niya silang isang kahariang banal, bansang banal, at pagkatapos, kaya kayo yung mga anak ko, kayo yung mga banal, huwag kayong kakain ng karumal-dumal. Kasama yun sa pagiging banal. Kaya yung sinasabi sa Old Testament na kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal, sinipi rin ni Pedro yun sa unang Pedro 1:15-16 na ang sabi ganito, tulad ng mga masunuring mga anak, kita mo, kung yung mga Israelita tinawag ng Diyos na anak, kaya huwag kakain, sabi naman sa bagong tipan, mga Kristiyano, kayo'y masunuring mga anak, huwag kayong gumaya sa masasamang pagnanasa na inyong kamangmangan nung una, sa halip, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal nawa kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Pati sa pagkain mo, maging banal ka. Kaya ang sabi dito sa 16, sapagkat nasusulat, kayo yung maging banal, sapagkat ako'y banal. Saan sinipi ni Pedro itong kayo'y maging banal, sapagkat ako'y banal? Tignan nyo po sa mga Bible nyo, Leviticus 11:44-45. Pag tinignan nyo yung Leviticus 11:44-45, nakalagay doon yung pagpapakabanal, may kinalaman sa pagkain na huwag kakain ng baboy. Time. Okay. Tapos na si Brother Ronald sa kanyang 10 minutes. Brother Emil, tuloy-tuloy na po tayo. Okay. 10 minutes din po. Bago ko po ipagpatuloy ang aking pagpapatibay, gaya ng aking inihingi ng pahintulot noon kay kapatid na Johnson, nais ko pong banggitin muli ang aking mga bilang ng cellphone. Narito po ang aking contact number, Brother Emil, 0929-669-6162. 0929-669-6162. Sa Globe po, meron din po tayo. 0917-669-1464. 0917-669-1464. Sa ating pong pagpatuloy, kung babantayan niyo po ang aking pananalita, wala po kayong mapapakinggan na nagsalita ako ng lamang. Wala akong sinasabi na ang mga propesiya lamang ang mapapakinabangan sa lumang tipan. Wala po. Kaya akin nga pong inaanyayahan o ini-encourage na ang mga tagapagsuri, mas maganda po bukod sa ballpen at papel, napakaganda pong i-record po natin. Nang sa gayon, ay pwede po nating balikan yung ating napakinggan. Sapagkat sa ganitong pagkakataon po, gaya ni kaibigang Ronald, hindi po namin maiwasan na magsalita ng mabilis. Ngayon, kung mai-record nyo po, pwede nyo pong balikan. At wala po kayong mapapakinggan doon na nagsalita ako ng lamang. Ngayon, marami pong mga patunay si kaibigang Ronald, katulad po ng Matthew, Kapitulo 5, Isaiah 66, katulad po ng unang Pedro, Kapitulo 2, sa talatang 15. Mamaya po ay ating pong iisa-isahing sagutin kung mabibigyan pa tayo ng pagkakataon sa oras. Maari naman itong itanong mamaya at pwede naman nating ipaliwanag ito. Sana hindi po makalimutan ng mga magtatanong. Nais ko lamang pong ipagpatuloy yung aking paglilinaw kanina tungkol po dun sa aklat ng Mateo, Kapitulo 28 at sa talatang 20, na kung merong iniutos si Kristo ng pagbabawal ng pagkain ng baboy, ay meron sanang iniutos ang mga apostol. Wala pong iniutos ang mga apostol, nagpapatunay na walang iniutos si Kristo tungkol sa pagbabawal ng pagkain ng baboy. Manapa, yung kautusan ni Moises na kinapapalooban ng pagbabawal ng pagkain ng baboy ay tinutulan ni Apostol Pedro. Pasinin niyo po aking babasahin ng pagkakatutol. Sa Gawa Kapitulo 15, narito po ang talatang 5. Datapwat, nagsitindig ang ilan sa sekta ng mga Pariseyong nagsisisampalataya na nagsasabi, kinakailangan sila'y tuliin at sa kanila ipagbiling ganapin
ang kautusan ni Moises. Mapapansin niyo po, ang nagsabi po dito ay mga Pariseyong nagsisisampalataya. At sinasabi na kailangan pang tuliin. Mapapansin po natin na hindi agad naunawaan ng mga Pariseyong mananampalataya na yung pagtutuli ay hindi na dapat ipag-utos sa mga hentil. Pero yun yung kanilang ginigiit na dapat pang tuliin. Meron pang kasunod. Ang aking binasa ay ang sabi, at sa kanilang ipagbiling ganapin ang kautusan ni Moises. Nung mga nakaraan ay pinatunayan ko na ang kautusan ni Moises sa Lumang Tipan at ang kautusan ng Panginoong mababasa din natin sa Lumang Tipan ay magkapareho. Yung kautusan ni Moises, yun yung tumutukoy sa kautusan ng Panginoon. Yung kautusan ng Panginoon, tumutukoy po yun sa kautusan ni Moises. Ngayon alamin natin, sapagkat gusto ng mga Pariseyo, na ito ay ipatupad sa mga hentil. Alamin natin yung pagkakatutol ni Apostol Pedro, sapagkat siya yung unang nangaral sa mga hentil patungkol po dun sa sambahayan ni Cornelio. Kung babasahin pong pa natin to sa talatang 7 ay niliwanag niya, pero ang babasahin po natin ay talatang 10 at 11. Narito po at ating pong pakinggan. Ngayon nga, bakit ninyo tinutokso ang Diyos? Panunukso pala sa Diyos yun, yung ipagbibiling ganapin, yung kautusan ni Moises. Tuloy, na inyong nilalagyan ng pamatok. Pamatok pala yon, yung kautusan ni Moises. Ang batok ng mga alagad na kahit ang ating mga magulang, ni tayo man, ay hindi maaaring makadala. Kasi ninyo, yung kabuuan ni Moises, yung kabuuan ng kautusan ni Moises, wala talagang nakatupad nun. Wala po, sapagkat ang layunin po nun, hindi po ang layunin po nun ay magpakilala ng kasalanan sa tao. At ang tao, pagka may kasalanan, kailangan siyang lumapit kay Kristo sumampalataya para mapatawad. Pagka ikaw ay napatawad na, hindi na kautusan ni Moises ang susundin mo, kundi kautusan na ni Kristo. Mamaya ipapaliwanag po natin yan. Pero tuloy po muna natin ang pagbasa. Sa talatang 11, ang sagot pa ni Apostol Pedro, dapat naniniwala tayo na tayong mga Kristiyano, mga liligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Jesus, na gaya rin naman nila. Kaya dito'y mapapansin nyo na imbis na iutos, sabi nila, ng ating mga kaibigang SDA, yung pagbabawal ng pagkain, tinutulan ni Pedro na ang pagbibilin ng pagpapatupad ng kautusan ni Moises sa mga alagad ay panulukso sa Diyos. Yun ay nagsisilbing pamatok na hindi na kailangang ipatupad. At ang paniniwala ng mga Kristiyano, ayon sa talatang 11, sila'y maliligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Jesus. Kaya mapapansin po natin yung kautusan, pamatok, ang kaligtasan ay ang biyaya ng Panginoong Jesus. Kaya dito ay malalaman na natin kung paano tayo maliligtas. Hindi sa pamamagitan ng kautusan ni Moises, kundi sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Jesus. At narito po ang naging konklusyon ng kanilang mga pag-uusap. Ang binasa ko po ay talatang 10 at talatang 11. Babasahin ko po ang talatang 28 at 29. Pakinggan niyo pong maigi kung merong ipinagbabawal tungkol sa pagkain ng baboy. Sapagkat minagaling ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan. Pansinin niyo po, tandaan po natin, ang konteksto po nito ay yung kautusan ni Moises. Ngunit ang naging konklusyon ng mga pag-uusap ng mga apostol ay ito. At dito'y makikita rin natin na hindi lang sila, kundi ang Espiritu Santo. Na yung mga alagad ay huwag nang atangan ng lalong mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan. Ano yung mga bagay na ito na kinakailangan? Na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, at sa dugo, at sa mga binigti, at sa pakikiapid. Kung kayo'y mga ilag sa mga bagay na ito, ay ikabubuti ninyo, paalam na sa inyo. Kaya pansinin nyo na wala pong iniutos ang mga apostol tungkol po sa pagbabawal ng pagkain ng baboy. Manapa, ito'y kanyang tinutulan na ang kautusan ni Moises kasama yung pagbabawal ng pagkain ng baboy ay hindi na dapat ilagay sa pamatok ng mga alagad. Merong mga ilang bagay na kinakailangan. At alin yun? Meron pong 4 na binanggit. Ang una po'y
inihain sa Diyos-Diyosan, ang dugo, binigti, at ang pakikiapid. Napakaliwanag po at wala po tayong mababasa dito na pagkain ng baboy. Kaya kung ano lamang yung iniutos, yun yung ating sundin. Huwag tayong ihigit sa nasusulat, gaya ng sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 4 at sa talatang 6. Dito tinutulan ni Apostol Pedro at gayon din tinutulan din po ito ni Apostol Pablo. Pansinin niyo po sa Colosas, Kapitulo 2, sa talatang 14, babasahin ko po, lulundag po tayo sa talatang 16 hanggang 17, na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi naaayon sa atin, ito'y kanyang inalis na ipinako sa krus. Ano-ano yon? Yung mga pinawi, usapang nasusulat sa mga palatuntunan na hindi ayon sa atin o hindi ayon sa mga Kristiyano, na ito ay inalis, ipinako sa krus. Sa talatang 16, ang sabi dito, sino man nga ay huwag humatol sa inyo, mga Kristiyano, huwag silang hatulan. Tungkol saan? Tungkol sa pagkain, sa pag-inom, tungkol sa kapistahan, o bagong buwan, o araw ng Sabat, na isang anino ng mga bagay na magsisidating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. 30 seconds. Pansinin niyo po yung binanggit ni Apostol Pablo. Kung pag-aaralan po natin ang background ni Apostol Pablo, siya po ay isang Pariseo, Filipos 3:5. Siya po ay magaling sa kautusan. Pero dito'y tinututulan niya yung kautusan, gaya ng pagkain, pag-inom, kapistahan, bagong buwan, araw ng Sabat. Lahat ng iyan ay mababasa po natin sa kautusan. At iyan po ay pinawi, inalis, hindi ayon sa mga Kristiyano, ito'y ipinako sa krus. Okay. Tapos na, Brother Emil. Sakto rin yung kanyang oras. Brother Ronald, tuloy-tuloy na. 5 minuto po ang huling tindig para po sa inyo. Okay, conclusion. Mayroon po akong tatlong argument at unfortunately hindi po ito successfully na sinagot sa atin. Unang-una yung all the scriptures is inspired at tinattempt niya na iba na yung tunuturo noon at mabuti naman ni-revise niya yung kanyang sinabi na hindi lamang prophetic ang nature ng Old Testament prophecy. No? Ginamit niya yung Gawa 15:5 Gs hanggang 11 na ito daw po ay nagpapatunay na hindi na daw kasama yung baboy sa pinagbabawal. Alam niyo, nung pinag-aralan ko ito at I even encourage Mother Emma to study more this Acts 15, no, in Jerusalem Council. Yung nag-arrive sila sa conclusion kung ano na lang ang pwedeng iutos sa mga Kristiyano. Binasan din niya Brother Emil 28:29. Alam mo ba, at mga kaibigan, mga nakikinig, na itong sinasabi na ito na lang ang lalayuan, Diyos-Diyosan, dugo, binigti, pakikiapid, tutusin, wala naman sinabi rito pati pagnanakaw. So, may mag-iisip ba sa atin na hindi naman sinabi pagnanakaw, so pwede na magnanakaw. Wala naman ganon. Alam niyo ba na itong mga ibinili ng mga apostol na yung mga inhandog sa Diyos-Diyosan, dugo, binigti, pakikiapid, ito po ay isinipi doon sa Old Testament sa Leviticus chapter 17 hanggang 18. So kung susundin natin yung argument niya na totally get rid of the Mosaic law, bakit pagdating sa conclusion ng mga apostol with the Holy Spirit, kung anong iatang sa mga alagad, yung 4 na bilin na ito sa verse 29, bakit sinipirin nila sa Leviticus, which is Mosaic law? So hindi, sino may diferensya? Yung mga apostol o yung nag-i-interpret ngayon? I don't think na hindi pwedeng magkaroon ng contradiction ng mga apostol. If ang purpose nila is to get rid of Mosaic law, hindi na nila gagamitin yung 4 na binili na ito na sinipi sa Mosaic law din. Leviticus 17 and 18. In fact, sabi sa verse 21, sapagkat hindi na kailangan turuan itong mga hintil na ito, sapagkat sila nagsisimba naman sa sinagoga. At sa sinagoga, palaging binabasa yung sulat ni Moses. So anong pinakikinggan ng mga hintil pag nagsisimba sa sinagoga every Sabbath? Yung sinasabi rin ni Moses. So, mayroong problema sa interpretation, and I don't think hindi sa mga apostol may problema. Yung sinasabi kasi na lumang tipan ni luma, basahin nyo sa Hebreo 10:1, yamang ang kautusan ay anino lamang na nabuting bagay na darating, at hindi ang tunay na larawan ng mga bagay na ito, kailanman ay hindi nito mapapasakdal ang lumalapit sa pamamagitan ng gayon ding mga alay na laging inihahandog taon-taon. Ano po yung kautusan na anino na pag dumating mawawala kay Kristo? Ito pala yung may kinalaman sa alay na inihahandog sa Old Testament na hindi talaga magpapasakdal. Yun po ang tinutukoy.
At sabi ko nga, hindi rin sinagot ni Brother Emil, before Mosaic law, meron ng distinction between clean and unclean. So, kaya may Mosaic law, kaya wala, dapat sundin ito ng mga tao kahit panahon pa ni Noah, no? Yung utos ng Diyos na ito ay hanggang sa panahon natin. At even nga sa second coming, hindi rin niya sinagot sa Isaiah 66:15-17, papatayin ng Diyos yung mga kumakain ng baboy. Ngayon, kung talagang sa New Testament ay pwede nang kumain, bakit pagdating sa Revelation 18:2? Alam niyo ba sa Revelation 18:2, ginamit pa rin yung salitang akatartos o yung unclean. Ang sabi rito sa ESV version, and he called out with a mighty voice, fallen, fallen is Babylon the Great. She has become a dwelling place for demons, a hunt for every unclean spirit, a hunt for every unclean bird, and hunt for every unclean and detestable beast. Wild animals, beast. So, kung wala na yung distinction ng clean and unclean sa New Testament, bakit si John, inspired by the Holy Spirit, nung sinulat niya ang Revelation 18:2, which is prophetic, hanggang sa future, ginagamit pa yung adjective na akathartos, or neon, o yung unclean bird, may mali, makarumaduman na ibon, at unclean, akathartos, beast, unclean na hayop. Nasa Greek ay therion. Yan ang question eh. Kung wala na itong distinction nito, useless yung ginamit ni John. Nagagamitan niya ng adjective na unclean. Yung may verb pa palang unclean bird at unclean beast. No? So, I think yung tinatawag na Mosaic law kuno na unclean, that's artificial. And I think kailangan ito'y baguhin. Alam niyo kung bakit? Doon nga sa aking website, sa Facebook, sabi ko doon, those who say Christ abolished the law, condemning pork, are motivated by their stomach, not Scripture. The problems with pork are biological, and Christ never changed the laws of biology. O sige, sabihin na natin, tinanggal sa Mosaic law. Bakit ang baboy ngayon hindi na ay harmful pa rin? So sabihin na natin, ang problema ng baboy ay hindi theological. Bakit may biological problem pag kumain ka ng baboy? Kaya, yung nagsasabing ang pork, I think, they are motivated by stomach, not Scripture. 20 seconds, kapatid. So, I believe that ang mga Christian ngayon ay naniniwala kung binded sila ng all Scriptures, kasi yung clean and unclean ay bago pa si Moses, kahit mawala si Moses, ay nandyan yan, dahil panahon pa ni Noah sa Genesis, sinabi na yung clean and unclean. At walang Kristiyano na mabasa si Brother Emil na kumain ng baboy. So my stand is hindi na refute, and it will remain standing. And I believe that my case is affirmed. Okay, thank you very much, Brother Ronald. Tuloy-tuloy, 5 minuto, kapatid na Emil, for your conclusion. Okay. Para po sa aking konklusyon, ay hindi ko po muna sasagutin yung mga bilanggit ng kaibigang Ronald. Next, nais ko po munang pagpatuloy yung aking pagpapatunay na ito'y hindi iniutos ng mga apostol, manapa ito ay tinutulan. Binanggit din po kanina ni kapatid na Ronald yung tungkol po sa isang anino, na pagka isang anino ay hindi tunay na larawan. At ito'y binasa ko kanina sa Colosas Kapitulo 17, na yung salitang na ay tumutukoy sa pagkain, pag-inom, kapistahan, bagong buwan, araw ng Sabat. At ang mga iyon ay tumutukoy sa kautusan ni Moises, na isang anino, hindi tunay na larawan ng mga bagay na darating. Yun yung dapat nating sundin, yung mga bagay na darating, sapagkat yun po yung may kinalaman sa bagong tipan. At may kasunod pa, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Kaya hindi po yung anino, sapagkat ito ay lumilipas. Ang dapat po nating sundin, yung pong katawan ni Kristo. Ibig pong sabihin, ang dapat sundin, hindi yung kautusan ni Moises, kundi po yung kautusan ni Kristo. Hindi nangangahulugan na pagka wala na po yung kautusan ni Moises, ay wala na tayong susunding kautusan. Sapagkat napakarami po ng kautusan ng Panginoong Hesukristo. At ito po ay pinatunayan na muli kong babasahin sa pangilang pagkakataon sa 1 Korinto Kapitulo 9. At narito po sa talatang 20 hanggang 21. At sa mga Hudyo ay nag-aring tulad sa Hudyo upang mahikayat ko ang mga Hudyo sa mga nasa ilalim ng kautusan ay gaya ng nasa ilalim ng kautusan, bagamat wala ako sa ilalim ng kautusan, upang mahikayat ko ang mga nasa ilalim ng kautusan.
Pansinin niyo po yung pahayag ni Apostol Pablo. Tinutukoy niya yung mga Hudyo. At pagkatapos sinabi niya, wala siya sa ilalim ng kautusan. Alam niyo po, ang kautusan ng mga Hudyo ay ang kautusan ni Moises. Nagpapatunay nung sabihin ni Apostol Pablo na siya ay wala na sa ilalim ng kautusan, ay wala na siya sa ilalim ng kautusan ni Moises. Pero nangangahulugan ba na wala siyang kautusan? Tuloy po natin ang pagbasa sa talatang 21. Sa mga walang kautusan ay tulad sa walang kautusan. Bagamat hindi ako walang kautusan sa Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo, upang mahikayat ko ang mga walang kautusan. Napakaliwanag po. Sa mga walang kautusan ay tulad sa mga walang kautusan, sabi ni Apostol Pablo. Ngunit hindi nangangahulugan na wala siyang kautusan. Nasa ilalim siya ng kautusan ng Panginoong Jesucristo. Kaya meron pong kautusan ang mga Kristiyano. Yun po yung kautusan ng Panginoong Jesucristo na binanggit ko nga po kanina, napakarami nito. Kung iisa-isahin po natin, ay kukulangin po tayo ng oras. Ngayon, eto po yung isang kautusan na isinulat sumulat sa aklat ng Hebreo. Sa Kapitulo 13, narito po ang talatang 9. Pansinin niyo po. Huwag nga kayong padala sa mga turong sari-sari at di kilala, sapagkat mabuti na ang puso ay pagtibayin sa pamamagitan ng biyaya, hindi sa pamamagitan ng mga pagkain na di pinakikinabangan ng mga nag-abala sa kanila. Yan po yung paalala ng kasulatan, na ang mga Kristiyano ay hindi na dapat padala sa mga turong sari-sari at di kilala. Dapat ang puso ay pagtibayin sa pamamagitan ng biyaya, hindi sa pamamagitan ng mga pagkain na di pinakikinabangan ng mga nag-abala sa kanila. Mapapansin niyo po yung pagkakaiba ng biyaya ng Panginoon